Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre magbibigay tayo ng nakakalungkot na balita mga kaaldab, no? Nakakalungkot dahil si Mengay na naman po ang laging napupuruan. Una sa Sydney, Australia, tapos ngayon sinasabing ipipris nga po raw yung account ni Mengay. Medyo nakakalungkot, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kapag ganyan yung mga nababalitaan, talagang nakakalungkot. Lalo na nga po, hindi natin magawang ipagtanggol si Maine Mendoza. Hindi natin siya magawang protektahan dahil wala po tayo sa posisyon di po ba? Wala tayo sa posisyon na sabihin, ipaliwanag, kasi nabalot na po sila ng galit. Nabalot na po sila ng matinding silakbo ng damdamin na halos lahat po na mga bahang dumating sinisisi po nila kay Congressman Arjo na kumbaga nalilink nga po kay Mengay o sinasabing asawa ni Maine Paul Quezon. Bakit nga po ba si Mengay lagi nababanatan? Bakit siya lagi Mr. Destiny ang pinapuputukan po nila? Hindi po kasi lumalabas ng bahay ang mag-ina. Lalo na po si Art Atayde na kung saan siya po kumukuha ng pera. Takot po kasi silang batuin ng kamatis, itlog, at ng mga bagay na hindi po nila ikagugusto. Si Mengay po kasi lagi po siya nasa field Hindi po ba? Ibig kong sabihin, lagi po siyang nakikita. Gaya nga po sa Itbulaga. Kaya talagang siya po yung puntahan ng mga nag-iinsulto kasi active siya Di po ba? Hindi katulad ni Congressman Arjo, pagdating sa Congress, pag-uwi, bahay na lang. Hindi na nga po raw ito nakikitang lumalabas o pumupunta doon sa headquarters niya sa District 1. Pumunta man to, talagang masasabi mong walang gaanong katao-tao. Talagang todo ingat po sila. Todo tago, di po ba? Taliwas nga po kay Mengay na nakikitaan. Kaya syempre yung mga galit ng mga tao, lalo na po sa Sydney, Australia, kumbaga siya na, di po ba? Ngayong napipris yung account o pinapipris yung account ng pamilya Atayde, gusto nila isama daw po si Mengay. Di po ba? Hindi naman ito yung masakit. Kasi sa totoo lang po mga kaaldab, lagi ko itong sinasabi, paulit-ulit ko na po, kahit nababasa ko, si Mengay po mayaman na. Lahat po ng mga ari-arian ni Mengay, kumbaga, ipon niya, lahat po. Hindi po yan binigay, wala pong mga bigayan nangyari. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Taliwas po sa mga kuwento po ng mga taong galit na galit kay Mengay. O naiinis kay Mengay na sinasabi ng iba, parang baliwala lang kay Min. Kita nyo naman, ang saya-saya. Kita nyo naman, parang hindi nagnakaw ng pera. Parang hindi gumastos ang pera ng kaba ng bayan. Pasimple-simple lang, nagagawa pang magwaldas, nagagawa pang ganito-ganyan. Hindi po ba? Hindi, real talk to, mga kaaldab. Kaya nga po, isa po tayo sa nalulungkot. Lalo na po si Mr. Destiny kasi nandito tayo sa social media. Dati napagtatanggol ko si Min. Dati napoprotektahan natin si Mengay. Sa mga nambabas po sa kanya, sa mga nangiinsulto po sa kanya. Pero ngayon wala po tayong magawa. Masakit. Pero yan yung katotohanan mga kaaldab. Na hindi natin magawang protektahan si Mengay na sa sitwasyong ito. Lalo na po yung nabas po siya sa Sydney, Australia. Pangalawa, yung ipipris yung account niya. Maraming komento na dapat lang. Di po ba? Kumbaga sabi ko nga, anong kasalanan ng isa? Bakit sila gigil na gigil kay Mengay? At yun nga po, yung isa sa mga nakikita ko
At marami naman pong komento na bakit nga naman daw po si Congressman Arjo lang yung binabanatan. Sinabi ko na to kanina mga kaaldab. Uulitin ko lang po. For the record, sa dami nga naman daw po ng congressman na binanggit ang pangalan, sa dami nga po daw ng mga taong ang laki din ng pera na binigay, bakit kay Congressman Arjo sila nakapokus? Walang pinagkaiba to kay Saldico. Di Saldico may private jet, may yate. Di po ba? Kay Congressman Arjo rin kasi may yate, may chapel, may malaking mansyon, nagpapagawa ng mansyon, may malaking bahay sa France. Di po ba? May kumbaga nighttime studio, may branch sa Banawe, sa yung isa pa po mga kaaldab, nakalimutan ko na kung saan branch yun. May mga negosyo daw kuno mga kaaldab na talaga nakapangalan kay Congressman Arjo. Kaya talagang puputok pa. At hindi lang po yun. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Quezon City ang pinakamalaking syudad o lungsod sa Metro Manila. Bukod po yan sa probinsya ng Bulacan. Sa ano lang po, NCR lang po yung sinasabi ko, National Capital Region, ang pinakamalaki ang Quezon City. At ito pa rin po yung isa sa nag-trigger po. Kaya nabas ng gusto si Congressman. Yung paglabas po ng 14 billion na pondo sa District 1. Ganyan po kasi talaga kalaki yung District 1. Kung taga Quezon City ka, nanonood ka sa akin, ewan ko lang kung kakampi ka. Di po ba? Kung galit ka kay Congressman Arjo, kakampi kita. Di po ba? Kasi totoo naman po yung sinasabi ko. Totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko dito. Lahat po ng sinasabi ko 101%. Di po ba? Kaya nung pumutok po yun, at hindi naman po literal na pinangalan, pero si Congressman Arjo talagang humatak ng malaking pondo kasi siya po yung pinakamalapit Bahay Toro, di po ba? North Fairview, na kung saan nga po dumadaan yung mga flood control project. Siya po yung pinakamarami. Nakita nyo naman po sa post niya, di po ba? 50 billion. O 50 billion. Nasa 50 million isang project lang. Tapos yung isa 100 million atang project yun. Tumutugma talaga sa mga sinabi ng mga diskaya. Umaayon talaga ito sa mga pahayag. Kaya po talaga naputukan ng gusto si Congressman Arjo. Gaya po ng video na pinapakita ko sa inyo, ang dami, halos malibot po ang buong mundo ni Congressman Arjo. Kaya nga simpleng tanong, saan mo kinuha yung pera na yan? Paano ka nakabili ng yate? Paano ka nakabili ng townhouse o resort? Paano ka nakabili ng chopper? Paano ka nagpagawa ng sinlaki ng mall ng bahay? Kung pagiging artista lang naman po, hindi dapat mas marami pa yumaman dyan? Hindi po ba dapat may sariling yate na rin po si Coco Martin? May sariling chopper na rin po siya. Napakalaki ng bahay na pinagagawa sinlaki ng Mall of Asia. Ang tagal na po niyang artista. Ayun ang sinasabi ko mga kaalda. Pero hindi ako namimilit. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya po tayong opinyon at pananaw. Ang sinasabi ko lang po mga kaalda, kung bakit po si Congressman Arjo ang napuputukan. Si Congressman Arjo po ang talagang literal na mas maingay kaysa sa mga ibang congressman. Dahil po kasi kay Mayor Joy Belmonte. Yung mayor nga po namin dito si Mayor Along Malapitan. Di po ba sabit din si Dean Asisio sa 3rd District? Pero hindi siya nag-post. Wala siyang komento na ganito kalaki yung namin, flood control project. Di po ba? Maliban lang po talaga kay Vico Soto. Pero iba naman po kasi yun Hindi naman po talaga literal na sinabit niya yung congressman. Di katulad dito na inamin ni Mayor Joy Belmonte na ganito yung project namin. Although wala siyang pinatamaan, pero matik na yun. Di po ba?
14 billion eh. O, sabi ko nga po sa inyo, kayo na po magde-decide niyan kung sino po yung paniniwalaan po ninyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.